Magandang hapon sa ating lahat at narito ang ulat sa lagay ng panahon ngayong hapon ng Linggo, August 17, 2025. Base nga sa ating latest satellite animation ay nandito pa rin yung binabantayan nating low pressure area at huli nga yang namataan sa layong 1,010 kilometers west o kanluran ng Northern Luzon. At base nga sa ating analysis ay meron na ngayon itong mataas na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. At sa nakikita natin ay patuloy pa rin itong kikilos pa west-northwestward at maaring ang dumaan sa kalupaan ng Hainan, China o di kaya naman sa may hilagang parte nitong Vietnam. Samantalang yung trough nga nitong low pressure area o yung mga kaulapan na parte ng sirkulasyon nitong low pressure area ang nakakaapekto naman dito sa may kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. At kasama nga dyan dito sa may Ilocos Region, gayon din dito sa may Apayao, Cagayan, gayon din dito sa may Zambales at Bataan at makakaranas nga dyan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantalang yung southwest monsoon o hangin habagat natin ay patuloy na pinapalakas nitong low pressure area na nasa silangan ng Northern Luzon. At nagbibigay nga yan ng mga kalat-kalat ng pag-ulan dito sa may Palawan, gayon din dito sa may Mindoro, Metro Manila, Cavite at Batangas. Meron pa tayong isang low pressure area na binabantayan at meron nga itong katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 2 araw. Kung magiging bagyo man ito, bago makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay papangalanan nga natin itong si Juaning, ang ikatlong bagyo ngayong buwan ng Agosto. At huli nga yung namataan sa layong 585 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Sa magiging lagay naman ng panahon bukas ay asahan natin na yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan nga na nararanasan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon ay mawawala na at mapapalitan na lamang ng mga pulu-pulong mga pag-ulan. Ibig sabihin mas mag-i-improve na ngayong weather dahil ngayong low pressure ay papalayo na sa ating bansa at yung trough nito ay hindi na makakaapekto sa alinmang parte ng Luzon. Kaya naman sa buong kalupaan ng Luzon nga ay asahan yung mga pulu-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon hanggang gabi. Ang temperatura dito sa buong Luzon ay maaaring umabot mula 18 hanggang 34 degrees Celsius kung saan pinakamainit nga dito sa may parte ng Tuguegarao. Samantalang, magiging maganda na rin ang panahon dito sa may Palawan dahil hindi na nga aabot yung southwest monsoon o hangin habagat dahil sa paglayo nga ng low pressure area. Kaya naman, dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao ay makakaranas din ng mga pulu-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, ngunit magiging mataas yung tsansa ng mga pag-ulan pagdating ng hapon at gabi. Ang temperatura nga dito sa Visayas ay maaaring umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius kung saan pinakamainit nga sa Tacloban. Samantalang dito naman sa may Mindanao ay aabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius kung saan pinakamainit naman sa Davao. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning, ngunit asahan na dito sa may kanlurang parte ng Luzon ay magiging mga katamtaman ang taas ng pag-alon. Kaya muli, pinag-iingat natin yung ating mga isda at maliliit na sasakyang pandagat sa mga matataas na alon. Sa magiging lagay naman ng panahon, sa susunod na 3 araw, dito sa mga piling lugar sa Luzon, ay asahan natin na sa may Legazpi ay magiging maganda ang panahon bukas hanggang Martes. Ngunit pagsapit ng Miyerkules hanggang Huwebes, ay magiging tuloy-tuloy na nga yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan at makulimlim na panahon dahil sa pagbabalik ng Intertropical Convergence Zone or ito yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Samantalang dito naman sa Metro Manila at Baguio City ay patuloy pa rin yung mainit at maalinsangang umaga hanggang tanghali at pagsapit ng hapon, andyan pa rin yung mga tsansa ng mga pulu-pulo at mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura nga sa mga piling lugar dito sa may Luzon ay maaaring umabot mula 16 hanggang 32 degrees Celsius. Sa mga piling lugar naman dito sa may Visayas ay asahan natin na pagdating ng Martes hanggang Huwebes ay patuloy na yung mga pag-ulan. Dala rin ito ng Intertropical Convergence Zone. Kaya inaabisuhan natin ang ating mga mamamayan na patuloy na umantabay sa mga updates mula sa Pag-asa hinggil sa inyong rainfall advisory at thunderstorm advisory na magbumula sa Pag-asa Regional Services Division. Samantalang dito naman sa may mga piling lugar sa may Mindanao ay asahan natin na dito sa may Cagayan de Oro City at Zamboanga magiging patuloy din yung mga pag-ulan mula
Tuesday hanggang Thursday dahil din ito sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. Ngunit dito sa May Davao, although may mga pag-ulan hanggang Miyerkules, mas magiging maganda na yung panahon pagsapit ng Huwebes dahil nga yung Intertropical Convergence Zone ay mas tataas yung axis niya at lalayo na nga sa katimugang parte ng Mindanao. Ang temperatura nga dito sa Mindanao ay maaaring umabot mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Dito sa Kalakhang, Maynila, araw ay lulubog ng alas 6:18 ng hapon at sisikat naman ng alas 5:43 bukas ng madaling araw. Para sa mga karagdagang impormasyon ay bisitahin lamang ang ating mga social media pages dito sa may X, Facebook at YouTube at isearch lamang ang DOST Pag-asa. At para sa mga karagdagan pang impormasyon ay bisitahin naman ang ating website pagasa.dost.gov.ph. At yan po ang latest mula dito sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat.